Marami nga po mga idol na mga fans ng Golden State Warriors ang naniniwala na isa nga daw cursed season ang taong ito para sa kanilang team dahil maliban sa pananatili nila sa ibaba ng standings, sunod-sunod rin naman ang pagtatamo ng injury ng kanilang mga players. Siyempre, inumpisa nito ng ilang beses na pagtatamo ng injury ni Stephen Curry ngayong season sa kanyang tuhod, sa kanyang hamstring. At mas lumala pa nga ito nang magtamo ng season ACL injury si Jimmy Butler na siyang nagpahina ng sobra sa lineup. Nagkasakit rin naman dito si Kristaps Porzingis, sabay rin naman nagkaroon ng injury sina Seth Curry at Al Horford. Pero ang pinakamasakit sa nangyaring team ay ang pagkakaroon ni Moses Moody ng injury sa kanyang tuhod last game laban sa Dallas Mavericks. As of now, wala pa rin naman kompletong impormasyon pero masisigurado nga tayo na magagaya siya kay Jimmy Butler na tuluyang maging out for the rest of the season. Dalawang key player na nga ng Golden State Warriors ang out. Kaya unti-unti nang nawawala ng tiwala ang kanilang mga fans na makakapasok pa sila sa playoffs at mag-compete sa titulo. Samantala, simula nga po ng i-wave ng Milwaukee Bucks si Cam Thomas kahapon, tuluyan na nga itong naging unrestricted free agent kung saan posible siyang pumili muli ng bagong team na sunod na paglalaruan. At isa sa mga nabanggit na mga fans na posibleng salihan niya ang kanyang favorite team na Lakers na matagal na niyang gustong paglaruan. May ilan dito ang naniniwala na posible nga daw tanggalin o i-wave na lamang ng Lakers si Kobe Bufkin upang makabuo sila ng bakanting pwesto para kay Cam Thomas. Sabihin na natin pwede pa rin gawin ito ng Lakers, ngunit base sa rules ng NBA, kahit man kunin ni Rob Pelinka si Cam Thomas sa market, hanggang regular season na lang naman siya pwedeng paglaruin. Tapos na rin naman ang buyout market at hindi na nga ito pinapayagan pa ng liga na makapaglaro sa postseason. Yes mga idol, yan ang rules ng NBA na dapat sundin ng Lakers. Kaya kahit man si Cam Thomas ang pinakamagaling na player na maaari pang makuha ng Lakers, malaki ang posibilidad na hindi na ito gawin ni Rob Pelinka. Sa kabilang banda, nalampasan noong nakaraang araw ni Kevin Durant si Michael Jordan sa ika-5 pwesto sa may pinakamaraming nagawang puntos sa NBA history. At inamin niya dito kahit man nalampasan niya si Jordan, hindi pa rin siya may kukumpara dito since mas malaki ang impact ni MJ sa basketball. Pero kasabay niyan, sinabi rin naman ito sa interview, hindi pa rin naman siya tapos sa paggawa ng record matapos nitong ibulgar na balak niyang habulin ang scoring list nina Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar at maging si LeBron James. As of now, meron na lamang 1 point sa pagitan nina Kobe Bryant, 4K naman kay Karl Anthony Towns at 6K plus naman kay Kareem Abdul-Jabbar at almost 11,000 points kay LeBron. Kaya kung maglalaro pa si KD sa mga susunod na taon, hindi malabong maungusan niya, depende sa kung magiging consistent nga ba siya sa scoring habang patanda ang kanyang edad at humihina ang kanyang katawan.